Okay, magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Good morning. Okay, pakisabi po ninyo sa katabi nyo, good morning. Nabati nyo na po ba yung katabi nyo? Para mamaya, kahit nagmamadali, nabati nyo na. Okay? Good morning po, God. And tayo po ay nasa month na po ng February. At sa month po ng February, sa ating tradisyon, ito ay buwan ng pag-ibig, na pagmamahal. Yan. Tingnan mo uling katabi mo. Yan, mahalin mo yan, ha? Mahalin mo yan. Bilang kapatid kay Kristo, ha? Yan, mahalin mo yan. Kahit anong mangyari, mahalin mo yan. Okay, so ang ating tema po sa month of February is about real life. Real love. Yeah. Po. Parang meron tayong ano. Yeah, Brother Marlon. Sige po. Okay. Yan. Meron po kasing bagong ministeryo si Brother Marlon Silva siya po ngayon ang ating bagong tagapagturo sa ating mga 13 years old na mga bata. So sa lahat ng mga 13 years old na bata, kayo po ay inaanyayahan ni Brother Marlon Silva sa kubo. No? Sa kubo kayo para turuan. Basta 13 years. Hindi ho isip, no? Yung hindi yung 13 years old. Ayan, para may gustong pumuntang Tiago na yun. Talaga to. Dalawa 13 years old. Okay. So, okay po, ang ating pong tema uli sa month of February ay real love, no? Tunay na pag-ibig. So, ang ating pong unang paksa diyan ay love by God, no? Yan po yung mga susubaybayan po nating mga mensahe. Sa unang pagkakataon, ito yung unang Sunday, love by God. At sa ikalawa po ay love that forgives. Ay ikatlo po ay love that serves. At ang ikaapat, dapat po ay love that lasts. Pero dahil to anibersaryo natin, ay magkakaroon po tayo ng panibagong tema po dyan, no? Na pag-usapan po namin with the board, what is the theme of our anniversary. So, sa pagkakatong ito, tayong lahat ay muko, tayo po ay manalangin. Sa iyo, Diyos na dakila, kami po ay nagpapailang lang po ng aming tinig ng pasasalamat sa iyong kabutihan at katapatan sa bawat buhay po namin. Ama, salamat sa inyo pong walang hanggang pagmamahal sa amin. Salamat po sa pribilehiyong ibinigay mo po sa amin na kayo ay paglingkuran po namin. Salamat po sa pagkakataong ibinigay mo sa amin to worship you, Father, in spirit and in truth. Ma, sa umagang ito ay patuloy ka po naming itinata sa pinupuri at sinasamba ang iyong dakilang pangalan. Alalayan mo po kami, tulungan niyo po kami with your Holy Spirit, Father, na ang katahimikan at kapanatagan ng aming isipan, ng aming puso, ang sumaamin upang sa magkayo na ang mensahe mo na mahayag sa umagang ito ay maintindihan namin ng mabuti at magamit namin ito sa buhay namin at magkaroon po kami ng transformational life, bunga ng salitang mahayag sa umaga pong ito. Ang maliit mong lingkod, dalangin ko na patuloy mo po siyang itago sa iyong presensya upang sa magkagayon na ang presensya mo ang aming maramdaman sa umaga pong ito. Ito po, Ama, ang aming samo at dalang hiling sa tayong pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Palakpan po natin ang ating Panginoon muli. No. Yan. So, ang ating pong paksa ay love by God. Ang ating pong mga Bible verse ay dalawa po yan. Makikita natin in Romans chapter 5, verse 8, at ganun din sa John chapter 3, verse 16. So, yun po yung dalawa na pag-usapan po natin. Alam po ninyo, marami sa mga tao ngayon sa mundo ang nabubuhay na mayroong katanungan sa buhay. At maaari din na even you and me,
Habang tayo ay nandito sa mundo, nagtatanong tayo minsan, naitatanong natin ang mga bagay nito. Mahal ba talaga ako ng Diyos? Siyempre, minsan kaya tinatanong natin yan dahil sunod-sunod yung mga bagay na minsan nagugulat tayo na hindi natin inaasahan sa buhay na nangyayari. Minsan sunod-sunod yung mga trials na dumarating sa atin, sunod-sunod yung mga problema na dumarating sa atin at nagkakaroon ng patong-patong. Hindi pa natatapos ang isa, meron na naman. Hindi pa natatapos, meron na naman. And sometimes, dumarating sa atin, no, sa pagkakataon na tinatanong natin, mahal ba talaga ako ng Diyos? Yan po yung mga tanong natin. Kaya nga po, alam po ninyo, sa pagkakataong ito, meron pong sinabi si A.W.T. Tozer. No? Meron po siyang sinabi, ang sabi po niyan, hindi ko lang may paki-assist nga po. Ayan. 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 What comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Alam po ninyo, napakahalaga po ng sinabi po yan ni A.W. Tozer. Ano ba yung pumapasok sa ating mga kaisipan kapag iniisip natin ang God natin? Yan yung daw na importanteng bagay sa buhay ng tao. Ano yung dumarating sa isipan namin about God? Okay, napakahalaga na isang tao ay pinapasukan siya ng kaisipan na about God. Kasi yun po daw ang pinakamahalaga sa buhay po natin ngayon yan. Why? Kasi po alam nyo, kung mali ang pananaw natin sa Diyos, lalo na sa kanyang pag-ibig, mali rin ang direksyon ng ating buhay. Kaya kung ano yung dumarating sa mind natin, at kapag mali ang pagkakilala natin sa Diyos natin, magiging mali din ang direksyon na tatahakin natin. Kaya mahalaga ang sinabi ni Tozer. Kapag pinasok mo sa isipan mo about God ay mali, the entirety of your life magiging miserable. Kaya dapat mahalaga sa umagang ito, tama ang pagkilala mo sa ating Panginoong Diyos. Kasi diyan ka magsisimula para magkaroon ka ng tinatawag na buhay na panatag. Alam po ninyo, malinaw po ang sinabi po ng salita po ng Diyos, no? Ang sinabi po ng salita po ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi hula. Yan ang maliwanag na sinabi ng salita ng Diyos, no? Tayo ay minahal ng Diyos. Hindi ho ito kuro-kuro. Hindi ho ito kwentong barbero. Pag sinabing minahal tayo ng Diyos, minahal tayo ng Diyos. Hindi ho ito opinyon, kundi katotohanang ipinakita sa magitan po ng kanyang kamatayan. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na nadama ng tao sapagkat ito ay pinaramdam niya, pinakita niya sa buong madla. Ang kanyang pag-ibig ay walang katumbas. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. At ang kanyang pag-ibig ay naramdaman ng lahat ng tao, mabuti, masama. Ano man ang kalagayan ng tao sa kasalukuyan, pinaramdam niya ang kanyang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig niya ay hindi pumipili. Ang pag-ibig niya ay pangkalahatan. Kaya masasabi natin na ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay nakatala sa banal na kasulatan. Upang sa bawat pagbasa natin, ay makita natin na ang Diyos natin na ngayon kinikilala natin ay marunong magmahal sa lahat ng tao. Okay po. Kaya minsan kanina sa Bible study, there are some questions from the believers na paano kung ano pa yung tanong kanina? Ang tanong kanina ay how can you forgive someone kung hindi naman siya humingi ng tawad sa iyo? That's right. Paano nga ba kung hindi naman siya lumalapit tayo to ask forgiveness?
The answer na doon sa Bible study ni kapatid na Ronald Urmanita kanina, do your part. And God do the rest. Ang mahalaga, nagpatawad ka. Ang mahalaga, nagmahal ka. Individual eh. Kasi po, ang God nung magmahal, hindi ho niya sinabing maging mabuti ka muna. Ang Diyos po nung magmahal sa atin, hindi niya tinignan kung ano ang sitwasyon mo sa buhay. Minahal ka niya, minahal ako, kahit sino tayo. Wala pong, ang kanyang pagmamahal ay hindi naghahanap ng anumang kapalit. Basta't minahal tayo. Kaya nga mahalaga na kanina, natutunan din natin na individual. Kung magmahal ka, magmahal ka. Kahit hindi ka mahalin, basta't ikaw magmahal ka. At yun ang tema natin real love. Hindi ka magmamahal dahil gusto mo ring mahalin ka. Tama mo ba yun? Hindi mo lang siya mamahalin dahil gusto mo mahalin ka din. Magmamahal ka dahil nakalagay sa puso mo, linagay ng God, kailangan magmahal ka. Magpatawad ka dahil yun ang kailangan, magpatawad ka kahit hindi siya humingi ng tawad, magpatawad ka. Because sa sarili mo, pinapalaya mo sarili mo. Di ba? Yun ang sinasabi ng Bible Kaya nga dito masasabi natin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi yan opinyon, hindi yan hula, yan ay katotohanang pinakita ng Diyos sa pamagitan po ng kanyang kamatayan. Tatlong bagay, ang nais ko pong ipaglingkod sa inyo sa umagang ito. Una, the love of God is initiating love. Pag-ibig na nauna, hindi hinihintay ang ating pagbabago. Alam po ninyo, napakabuti ng Diyos natin. Hindi kanya inintay para magbago ka kasi napakasama mo Tayong lahat masama Ang sabi nga ng Biblia in Romans chapter 3 verse 23, hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Walang sino man sa atin na umabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat tayo sablay. Pero hindi ka hinintay ng Diyos na magbago para mahalin ka. Minahal ka na kahit sino ka. Kahit sablay ka, kahit matigas ang ulo mo, kahit salbahe ka, minahal ka ng Diyos. Kaya dito makikita natin ang unang bahagi, the love of God is initiating love. Siya po yung unang umibig sa atin, mga kapatid ko po kay Kristo. Ang katunayan yan, kunin natin ang ating teksto. Ang sabi po sa Romans chapter 5, verse 8, dato po at ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Alam po ninyo yung word? Nung tayo'y makasalanan pa. Nung tayo ay nasa kalagayan na makasalanan. Nung tayo ay nasa kalagayang rebelde sa Diyos. Nung tayo ay nasa kalagayan na tayo ay sumusuway sa Diyos. Nung ang ating kalagayan ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Diyan ka minahal ng Diyos. Diyan niya pinakita ang iyong pagmamahal. Sa kalagayan mo na hindi karapat-dapat. Sa kalagayan mo na hindi dapat mahalin. Pero diyan ka minahal ng God. Alam niyo, napakahalaga ng talatang ito. Pinapakita niya na ang Diyos natin ay tunay na pag-ibig. Dapat maramdaman natin yan Dapat maintindihan natin ang tunay na pagmamahal. Ang tunay na pag-ibig na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Alam po ninyo, ang Diyos ang unang kumilos. Tandaan po natin yan. Hindi siya naghintay ng tayo'y magsisi muna. Kailangan magsisi ka muna bago kita mahalin. Walang ganun Kahit hindi ka nagsisisi, minahal ka pa rin ng God. Minahal pa rin tayo ng Diyos. Hindi niya tayo minahal dahil nagbago tayo. No! Nagbago tayo dahil minahal niya tayo. Yun ang maliwanag Nagbago tayo. Kinilala natin ang Diyos. Dahil minahal tayo ng Diyos, kaya tayo nagbago. Hindi ka nagbago. Okay? Dahil hindi ka minahal ng God.
Hindi niya tayo minahal dahil nagbago tayo. Yun ang mga salita. Alam po ninyo, may sinabi po si Martin Luther, kung kilala po ninyo yan, si Martin Luther. Ang sabi niya ay ganito, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi naghahanap ng kaaya-aya. Nako natin yan. Bagkos ito ang lumilikha na kung ano ang kaaya-aya sa Kanya. Nako po ninyo yung sinabi ni Martin Luther. Ulitin ko, ang pag-ibig daw ng Diyos ay hindi naghahanap ng kaaya-aya. Ang pag-ibig niya, hindi kailangan maging matuwid ka sa harapan ko. Kailangan hindi ka gumagawa ng kasalanan sa harap ko. Kailangan maging mabuti ka bago kita mahalin. Hindi yun eh. Kundi ang sabi niya, bagkos ito ang lumilikha na kung ano ang kaaya-aya sa Kanya. Yung pag-ibig niya ang lumiklikha sa iyo ngayon para ikaw ay maging kaaya-aya sa Kanya. Kaya Kanya minahal. Kaya napakabuti ng Diyos po natin. And this is a real love. Ginawa po ng God yan dahil gusto Kanyang maging kaaya-aya sa Kanyang harapan. And that is a big challenge and great challenge to us this morning. Mga kapatid ko po kay Kristo. Ibig sabihin, hindi tayo minahal ng Diyos dahil kaibig-ibig tayo. Tingnan mo nga katabi mo uli. Di ba? Sometimes in real life, dumarating sa punto ng buhay natin, may mga taong ayaw nating makita. May mga taong pag nakikita natin, imbes na nasa mood ka, mawawala ka sa mood. May mga ganun. Totoo po yun. And that is a real life. Sa tao, ganun. Pag may mga tao kang ayaw mong kausapin, may mga tao kang ayaw mong makita, may mga tao kang iniiwasan mo, pag nakita mo yan, mawawala ka na sa mood. Masisira na ang buhay mo. Kaya hanggat maaari, iiwasan mo at iiwasan mo ang mga taong makakasakit sa iyo. Hanggat maaari, di mo makikita ang mga taong dulot ng iyong pag-iyak. Baligtad. Pero sa Diyos, hindi ganun. Kahit tayo Kanyang makita, pero gusto Kanyang makita. Kahit hindi ka kalugod-lugod sa Kanya, pero gusto Kanyang makita. Kahit hindi ka humingi ng tawad sa Kanya, pero gusto ka pa rin niyang patawarin. Grabe ang God natin. And this is a real love of God. Ginawa niya tayong kaibig-ibig dahil minahal niya tayo. Kaya nga, kaibig-ibig ka ngayon eh. Tingnan mo uling katabi mo. Kaibig-ibig yan, di ba? Sa palagay mo. Kaibig-ibig yan? Tingnan mo kasi, ayaw mong tingnan eh. Baka kaaway mo yan, ha? Oo. Kaya kaibig-ibig yan dahil bakit? Minahal yan ng God. At kung minahal ng God yan, mahalin mo din yan. Bakit? Kasi anak ka niya. Amen po ba doon? Palakpan po natin ang ating Panginoon dyan. So, maliwanag ang tala ng Biblia sa unang John chapter 4 verse 19. Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Ganun lang kasimple. Walang kahirap-hirap. Walang another interpretation. Hindi mo kailangan gamitan ng Greek. Hindi mo kailangan gamitan ng Hebrew. Napakaliwanag ang sinabi ng Diyos. Tayo'y nagsisiibig today. Bakit tayo nagmamahal? Why? Because, ang sabi po ng Biblia, sapagkat ang Diyos natin ay unang umibig sa atin. Biblia po ang nagsabi niya. Kaya makikita mo habang buhay ka, habang nabubuhay ka, o nga, no? Minsan, tingnan din natin ang sarili natin. Ano? Huwag puro iba. Sarili din. Kasi doon mo ma-feel na mahal ka ng God. Doon mo makikita, doon mo ma-evaluate sa sarili na, o nga, no? Kahit ang dami kong mali, kahit ang dami kong hindi tama na nagawa, pero mahal ako ng God.
Nakuha natin yan? Hello? Kasama ko pa kayo? Baka iniwan nyo na ako, Yun ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Kaya maliwanag at tala ng Biblia. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay base sa ating mga gawa, wala ni isa sa atin ang tatayo ngayon dito. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay nakabase lang, based on our work, walang tatayo sa atin dito ngayon. Bakit? Kasi lahat ng halos sablay ang gawa natin, lahat ng gawa natin halos sablay in the sight of God. No, kahit nga sa isip, kahit sa salita, minsan nga sa isip, nagkakamali rin tayo. Di ba? Tama mo ba yon? Kasi iniisipan natin ng hindi maganda yung kapatid at kapwa natin. Minsan tayo ay nakapagsasalita ng hindi maganda sa ating kapwa at sa ating mga kapatid. Minsan tayo nakagawa din ng hindi maganda sa harapan ng Diyos. Kaya hindi magiging basihan yon para tayo ay mahalin ng Diyos. Pero dahil ito ay base sa kanyang biyaya because of the grace of God, may pag-asa ka. At may pag-asa tayo sa harapan ng Panginoon. Secondly, the love of God is sacrificial love. Ang pag-ibig na nagbayad ng pinakamataas na halaga. Grabe ito. Tingnan po ninyo Yung pag-ibig ng God, nagbayad ng pinakamataas, pinakamahalagang halaga. Sabi po ng John 3:16a, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Anong pinambayad ng Ama sa Diyos? Anong pinambayad? The begotten Son, bugtong na anak. Yun ang pinakamataas na pambayad. Kanina, in our Bible study, sa pangunahan ni Brother Ronald Urmanita, the question of one of the members of the church, paano kung malaki ang utang niya? Hindi nagbabayad, di ko sisingilin? Siyempre, sisingilin mo. Kasi malaki utang niya. Diba? Bakit? Kasi pag nawawala na ako, siyempre nawawala ng pera, may pautang ako, kadami. Hindi ko sisingilin? Siyempre, sisingilin natin. Pero pakatandaan natin, doon sa pag-aaral kanina, sometimes, kinakalimutan na rin natin ang mga pagkakautang ng ating mga kapwa. Kaya naalala ko si attorney Sapau. Sino yung pinaka-chief Sapau na attorney? Yung babae? Acosta. Ang sabi niya, sa kanyang interview, ako, sa totoo lang, hindi ako nagpapautang. Hindi raw siya nagpapautang. Pag may umutang sa kanya, imbes na pautangin niya, bibigyan na lang niya. Kasi alam niya, hindi naman makakabayad Kasi mag-aaway lang kami niyan. Ang sabi ni Tony Acosta, pero hindi masamang umutang Sa mga umutang dito hindi masamang umutang. Sabi si brother ko, hindi. Ang punto bista lang na mensahe, ganito. Yung pinambayad ng Diyos, pinakamataas na halaga, ang kanyang bugtong na anak. Alam po ninyo, ang salitang ibinigay ay nangahulugang isinuko, inalay, ipinadala sa kamatayan. Kaya yung salitang ibinigay dyan sa for God so loved the world that He gave, isinuko ng Ama ang kanyang anak. Inalay niya ang kanyang anak. Ipinadala niya ang kanyang anak sa kamatayan. Bakit? Dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Kahit hindi ka mabuti, kahit masama ka, kahit sablay ka araw-araw, kahit rebelde ka, kahit matigas ang ulo mo, pero mahal ka ng Diyos. Pero kailangan mong bayaran ang ginagawa mo. Pero wala kang pambayad. Hindi mo kayang bayaran yan. Tandaan.
Gumawa ng paraan ng Diyos para mabayaran ka. At alam mo kung anong pinambayad? Yung kanyang kaisa-isang anak para tubusin ka sa ginagawa mong araw-araw ng buhay. Bakit? Kasi sobrang mahal ka ng Diyos. Ngayon, kung tayo ay mahal ng Diyos, tayo ba ay hindi kayang magmahal din? Yun ang tanong eh. Yan ang tunay na pag-ibig, the real love. Nangangailangan siya ng sakripisyo. And that is a sacrificial love. Yan ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Alam po ninyo, mayroon po sinabi si John Scott. Sabi niya ay ganito. The cross is the supreme demonstration of the love of God. Ang kamatayan o ang cross, ang pinaka-supreme, pinakamataas na demonstration ng pag-ibig ng Diyos. Doon mo makikita who is God. Doon mo makikita kung sino ang Diyos nating sinasamba today. Siya yung Diyos na nagmahal ng sobra-sobra sa magitan ng kamatayan ng kanyang anak. Kaya sobra, minsan pagka tinitignan mo sarili natin, grabe pala ang God natin. Kaya minsan, yun ang sinasabi ng God eh, magmahal ka ng totoo. Paano? Kailangan mo magsakripisyo, kailangan mo magparaya, kailangan mo magpasensya, kailangan mo magbigay, kailangan mo umunawa, kailangan mo magpatawad. Because of the name of love. Yan ang sinasabi ng mensahe. Ay po, alam nyo, ang sabi po ng, tama ba? Right. Banal na kasulatan, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan. Tingnan niyo po yun. Sabi po ni Apostol Pedro, pinasan niya, dinala niya ang lahat ng meron tayo na mali upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang sugat, kayo'y pinagaling. Kaya magaling ka. Tingnan mo katabi mo. Wala na sugat yan. Bakit? Pinagaling na yan ng God. Tinalian na ang mga sugat dahil sa kamatayan ng ating Panginoon. Yan ang sinasabi po. Kaya nga napakahalaga ito, no? Alam po ninyo, hindi lang sinabi ng Diyos, mahal ko ang mundo. Sinabi niya, mahal kita. At ibinigay ko ang anak ko para sa iyo. Ito ay panawagan pangkalahatan, pero pakatandaan natin, panawagan din para sa iyo, individual. And number 3, and this is our last, the love of God is saving and personal. No. Pag-ibig na nagligtas at humingi ng tugon. Yan po yung pangatlo natin. The love of God is saving and personal. Yan ay makita po natin sa John 3:16. Ang sabi po dyan ay ganito, upang ang sino man sa kaniya ay sumampalataya ay huwag mapahamak. Kaya napakasimple, no? Those who believe in Christ shall not perish, but have everlasting life. And this is the word of God to all nations, to all mankind. Those who believe. Simple. Those who believe shall not perish. Kaya mahalaga yung pananampalataya eh. At ang pananampalataya ay malalim. It's an action word. Ang pananampalataya may kasamang gawa. Hindi lang alam mo na may pananampalataya ka sa Panginoon. Hindi lang yung alam mo na may pananampalataya ka sa sarili mo, no? Ang pananampalataya, action word yan. Ibig sabihin yan, kasama ang pagsunod. Pag sumampalataya ka, dapat mo sundin
Nakuha po natin yon? Yan ang sinasabi po ng banal na salita po ng ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay universal ang alok, pero personal ang pagtanggap. Ang sabi ng matatanda, buntot mo, hila mo. Tingnan mo uli katabi mo. Tingnan mo lang. Hindi ka walang buntot ang katabi mo ha. Hindi ko sinabi may buntot yan. Ang gusto ko lang ipakita, ganito, hindi ka pwedeng iligtas ng katabi mo. Nako nyo? Hindi ka pwedeng iligtas niyan, kaya wag yan ang tignan mo. Wag ka dyan sumampalataya. Kasi balang araw, yung katabi mong yan, magkakamali din. At kapag yan ang inidulo mo, at yan ay nagkamali, masisira ang pananampalataya mo. Doon ka sumampalataya. Kanino? Sa ating Panginoong Diyos. Yun hindi magkakamali kahit kailan. Kaya yung katabi mo, panalangin mo rin yan. Pero wag mong bibigyang idolo yan. Kasi balang araw, magkakamali yan. Alam po ninyo, sabi po ni Charles Spurgeon, God loves you not because you are a lovable, but because His love. Alam niyo po, katotohanan na sobra talaga minsan mapapaiyak ka na lang eh. Bakit? Kasi minsan maisip mo sarili mo, no? Araw-araw para sablay ka, pero mahal na mahal ka pa rin ng God eh. Hindi ka minahal dahil lovable ka. Sa totoo lang. Hindi ka niya minahal dahil nagmamahal ka? Minahal ka dahil tumutulong ka? Minahal ka dahil generous ka? Minahal ka dahil nakikita ka na tumutulong sa kapwa? Hindi ah. Minahal ka ng Diyos dahil God is love. Yun ang totoo doon. Kaya ka minahal. Kasi ang mahal ka ng Diyos dahil siya'y pag-ibig. Kaya yun nagsasabi, Pastor, wala na akong pag-asa. Kasi sablay ng buhay ko eh. Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, lagi akong sablay. Hindi. Mahal ka pa rin ng God. Kahit araw-araw sablay ka, mahal ka pa rin ng God. Kaya huwag mo sisirain ang buhay mo dahil alam mo na wala kang pag-asa. Hindi totoo yun. Araw-araw may pag-asa ka. Kasi araw-araw, minahal ka ng Diyos. Araw-araw, niisip ka ng Diyos. Araw-araw, tinutulungan ka ng Diyos. Araw-araw, gusto ng Diyos na makita ka. Hindi lang sa araw-araw ng buhay natin, pero pinadama po niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Alam nyo, in my conclusion, sinabi po ni C.S. Lewis, kung kilala niyo yung mga sumulat ng quotation na binabasa ko, though our feelings come and go. Minsan ganun ang pakiramdam eh. Alam nyo, yung tao minsan hindi stable yung nararamdaman yan eh. Minsan sobrang saya niyan eh. Kinabukasan sobrang lungkot naman, makita mo umiiyak. Ang feelings ng tao come and go. Hindi stable. Minsan alam mo, mahal ka eh. Mahal ako nito. Darating ang araw, magiging kaaway mo. Sometimes you feel na itong taong ito, nire-respeto ka. But someday, hindi ka niya na i-respect. And that is the feeling of a human being. Come and go. Pero alam po ninyo, mga kapatid ko po, kay Kristo, God's love for us does not forever. Ang God natin ay hindi moody. Ang God natin, kahit magbago ka sa kasalukuyan at sa darating, hindi nagbabagong mahal ka ng God.
Kahit pabago-bago ka, pero ang God hindi nagbabago na mahalin ka at iparamdam niya ang pagmamahal niya sa iyo. Never. Though our feelings come and go, God's love for us does not. Sobra ang pagmamahal ng God sa atin. The final challenge to you, my brothers and sisters in Christ. 3 tanong lang. Naniniwala ka ba na mahal ka ng Diyos kahit alam niya ang lahat tungkol sa iyo? Ako hindi ko alam, hindi ko kayo kilala personally. Ang alam ko, mahal ko kayo dahil kapatid ko kayo kay Kristo. But beyond that, hindi ko na alam. And even me, bawat isa sa atin may kanya-kanyang istorya ng buhay. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang kwento ng buhay. Pero bawat kwento ng buhay na meron tayo, tiyak, alam ng Diyos yan. Pero pakatandaan mo ito, kapatid ko po kay Kristo, magulang ko po, kahit anuman ang kwento na dumaan sa buhay natin sa kasaysayan sa mundong ito, maging mabuti o masama, ito ang gustong ipaalam ng Diyos sa iyo. Mahal na mahal ka niya. God loves you forever. Tinanggap mo ba o tinanggap mo na ba ang pag-ibig na ito sa pananampalataya? Ang pag-ibig na ngayon ay naririnig nyo. And this is the real love of God. Tinanggap mo na ba ito ngayon? Through your faith. Kung hindi pa, it's time to accept this kind of love of God. Maramdaman mo man na sa buhay mo na kahit minsan dumarating na ikaw ay nawawala sa direksyon. Na minsan ay hindi mo maintindihan ang buhay mo. Pero it's time na maramdaman mo naman ang pag-ibig ng Diyos sa iyo na walang kapalit. Maramdaman mo naman ang pag-ibig ng Diyos na kahit minsan magkamali ka sa Kanya pero mahal ka pa rin niya. It's time na maramdaman mo naman sa sarili mo na mayroong isang Diyos na nagmamahal sa iyo kahit sino ka. Maramdaman mo naman ang pag-ibig at tunay na pag-ibig ng Diyos na hindi kayang ibigay ng tao. Pero ang Diyos, kaya niyang ibigay ito sa iyo. Kung mahal ka ng Diyos ng ganito, tanong ko sa iyo sa umagang ito, kapatid ko po kay Kristo, sa aming mga kaibigan na nandito today, paano ka mabubuhay sa simula ngayon? Alam niyo po, sa umagang ito, napakabuti ng Diyos sa atin. Kung sa mga pagkakataong ito na pag-ibig ng Diyos ay ipinapaliwanag niya sa atin sa magitan po ng mensaheng ito. At kung gusto nating maramdaman ang tunay na pag-ibig na ito na walang pakunwari, accept Jesus Christ. Tanggapin mo ang ating Panginoon na kanyang anak na ibinigay sa atin para maramdaman mo naman sa the entire of your life on earth na mayroong tunay na nagmamahal sa iyo. At ang tunay na nagmamahal na yan, walang iba, kundi ang ating Panginoong Diyos. Panalangin ko na nawa po sa atin lahat na nandito ngayon. And this is a challenge. Real love. 3 bagay ang aking pong ipaglingkod sa inuway. Huwag natin malimutan yan at ibuhay po natin. At bilang paanyaya po ng ating Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo, umawi tayo ng isang awit, paanyaya. Sa lahat ng mga kapatid namin na nandito ngayon, tandaan natin ang ating mga pakiramdam, come and go. Hindi tayo stable ang nararamdaman sa buhay. Ang ating pakiramdam ay pabago-bago. Ang ating isipan, pabago-bago. Ang ating mga desisyon, pabago-bago. Pero pakatandaan mo ito, kapatid ko po kay Kristo, ang pag-ibig ng Diyos kailanman na hindi magbabago para sa iyo. Today, tomorrow, still God loves you.
Kaya kung gusto mo ng ganitong klase ng pag-ibig na mula sa Diyos, isang bagay lang ang dapat mong gawin. Tanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo bilang iyong sariling tagapagligtas. Tanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Tanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo nangako sa iyo na magbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan ng buhay mo. Tanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo na nangako sa iyo na mamahalin ka hanggang sa huli.